Libo-libong nicho sa isang sementeryo sa Bogo, Cebu ang nasira kasunod ng magnitude 6.9 na lindol. May ulat on the spot si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Connie, hindi rin nakaligtas ang himlaya ng mga yumaong kamag-anak ng mga residente dito sa Bogo City dahil karamihan sa mga nitso ang nasira o nabasag dahil sa lindol. Ilan sa mga residente ang nagtungo ng maaga dito sa Corazon Cemetery upang ma-check kung kasali ba sa mga nasira ang mga nitso sa kanilang yumaong kaanak. Tulad na lang ni Rosalina Ramos na nagpadasal na rin para sa death anniversary ng kanyang kapatid. Ayon sa kanya, kahapon pa sana niya gustong ma-inspeksyon ang kondisyon ng himlayan ng kapatid nang malaman niya na maraming nitso dito ang nasira. Lalo na't ilang linggo na lang gugunitain na ang araw ng mga patay. Death anniversary po ng sister ko, tapos chinek na lang po namin yun kung okay pa ba yung mga mga netso nila. Kasi talagang dito sa Bogo yung center ng ng lindol. Pasalamat niya na lang na crack o bitak lang yung nagtamo ng libingan ng kanyang kapatid. Ayon sa tagapangalaga ng sementeryo, nasa 50% sa mahigit na 20,000 nitso na mga nailibing dito ang nasira. Lalo na itong isang apartment type na bone chamber, kung saan nagiba ang mga simento. Problema rin nila ang mga nasirang nitso sa mga bagong libing, na nakikita na ang mga kabaong at may muntikan pang nabuksan. Ang Corazon Cemetery ay isang public cemetery na pag-aari ng San Vicente Ferrer Parish. Panawagan nila sa mga kaanak ng mga inilibing na unawain na muna ang sitwasyon dahil naghihintay pa sila ng mga susunod na hakbang ng mga pari. Pinuntahan din natin kanina ang isang bakanting lote sa City of Ilumina sa Barangay Binabag. Sabay na pinaglalamayan naman ang 11 magkakaanak at magkapitbahay na namatay sa magnitude 6.9 na lindol dito sa Bogo City. Matatawag na isang bayani ang namatay na 17 anyos na si Lady Jane Itang. Dahil nailigtas niya ang kanyang mga magulang at 3 kapatid, kabilang ang bunso na sanggol. Nakalabas na sana siya ng kanilang bahay noong lumindol, pero bumalik para tulungan ang mga kaanak. Naghihinagpis man dahil sa pagkawala ng anak. Labis daw na nagpapasalamat ang mga magulang sa ginawa ni Lady Jane. Tinawag kami lahat ng papa niya, yung bibi namin. Sabi niya, "Pa, ma, si Bibi, anuhan nyo, dapaan nyo." Tapos dinapaan din kami lahat. Ginanon niya kami lahat. Siya, po niya, siya yung natamaan. Takot sa anak ko na sinakripisyo ng buhay dahil sa kami. Hindi naman matanggap ni Mark ang nangyari sa kanyang 2 anak na lalaki, edad 10 at 5 taon. Wala siyang nang mangyari ang lindol dahil nagtatrabaho sa Cebu City. Tinangka pa raw ng kanyang asawa na iligtas ang 2 bata pero napuruhan pa rin sila ng mga bumagsak na bato. Ang ina ng kanyang mga anak nagtamo ng mga sugat sa katawan at mukha. Sobrang sakit, ma'am. Hindi ko matanggap sa ngayon. Pero unti-unti yung anuhin lang, ma'am. Hindi naman matanggap ni Cristita na 4 sa kanyang mga apo ang namatay, pati na rin isa niyang anak at manugang na babae. Ang mga biktima ay pawang nakatira sa paanan ng bundok sa karatig na sitio. Nagdaganan ang kanilang mga bahay ng malalaking bato na gumulong galing sa bundok. Connie, may natatanggap man na tulong ang mga kaanak ng mga biktima galing sa gobyerno. Panawagan pa rin nila na tulungan pa sila na makalipat ng ibang lugar at makapagsimula muli ng kanilang buhay. Nakatakda namang ilibing ang 11 namatay dito sa Corazon Cemetery. Kaya naman, isa yan sa inaasikaso ngayon ng mga kawani dito sa Corazon Cemetery. Connie? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Fe Marie Dumabok.